Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Namangha ang mga vlogger na bumisita sa Limasawa Island sa Southern Leyte. Hindi lang kasi ito mayaman sa kasaysayan, kundi pati na rin sa likas yaman. Patunay rito ang lamang dagat na sumalubong sa kanya sa pantalan pa lang. Ngayong summer, trip mo ba ang mga pasyalang wala sa radar ng mga turista? Kung gayon, perfect dyan ang isang isla sa Kabisayaan, kung saan ang tubig napakalinaw. Ang buhangin, puting-puti, at ang paligid napakatahimik. Ito ang makasaysayang Limasawa Island sa Southern Leyte. Ang vlogger mula Cebu na si Clyde sa Limasawa na piling magbakasyon. At nasurpresa raw siya sa bumungad sa kanya pagdating niya sa isla. Sa pantalan pa lang kasi itong sumalubong sa kanya. Isang pawikan. Guys, tanawa. Naara na sa port sa Magallanes diri sa Limasawa. Nga nakanda ko nga pawikan. Makitaan ka na kilid sa ilang port. Grabe! Sa ibang lugar, kailangan pang mag-swim para makita yung mga pawikan. Pero doon, nasa port lang mismo. At ang laki pa nung nakita namin, may nakita kaming mga bata, naliligo sila. Normal lang kasi sa kanila na maraming pawikan sa port banda eh. Parang wala lang sa kanila, pero sa amin, sobrang special na yon kasi rare moment talaga yun eh. Ang pawikang nakita ni Clyde sa pantalan ng Limasawa, isang green sea turtle. May scientific name ito na Colonia maidas. Ito ay tinuturing na threatened species. Kaya raw maraming pawikan sa Limasawa Island. Isa sa maaring maging dahilan kung bakit nakikita ang mga pawikan sa bahaging ito ng isla ay dahil relatively mababa ang antas ng polusyon at ang pagkakaroon ng malusog kasi ng mga seagrass beds at coral reef ecosystem. Kaya nakikita natin hindi lang sa mga coastal areas, kahit sa pantalan, yung area ng Limasawa is napaka-pristine pa. Mahalagang sundin ng mga turista at ng mga lokal na komunidad ang Responsible Wildlife Interaction Guidelines. Ito yung iwasan ng paghawak, paghabol o paglapit ng sobra sa mga pawikan. Mahalaga rin ang waste management at marine conservation practices upang mapanatili nating ligtas ang kanilang natural habitat. Pero ang mga bumibisita sa Limasawa, hindi lang daw mabubusog ang mga mata sa view na kanilang makikita. Alam niyo ba ng isla na pakayaman din sa kultura at kasaysayan? Kuya Kim, ano na? Ang isla ng Limasawa ang tinuturing na cradle of Christianity sa Pilipinas. Dito kasi sa islang ito, ginanap ang kauna-unahang misa sa Pilipinas noong March 31, 1521. Pinangunahan to ng paring si Pedro de Valderrama na kasama sa ekspedisyon ni Ferdinand Magellan. Bilang tanda ng napakahalagang kabanatang ito sa ating kasaysayan, itinayo ang first mass shrine sa Limasawa. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Sa mga pauwi ngayong Semana Santa, asahan na ang mas mataas na pamasahe sa mga pantalan. Sa kabila niyan, inaasahan pa rin mas marami ang babiyahe buong Holy Week kumpara noong nakaraang taon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ganito ang madalas na tagpo sa mga pantalan tuwing Semana Santa. Siksika ng mga pasaherong sabik makapunta sa kanilang mga probinsya o sa mga beach destination. Pero ayon sa Philippine Ports Authority o PPA, babantayan nila kung ano ang epekto ng krisis dulot ng giyera sa Middle East sa dami ng taong bibiyahe sa Semana Santa. May ilan pa rin naman akong inabutan sa North Harbor na pabiyahe na ngayon pa lang. Pero kailangan pa rin daw nila maglaan ng mas malaking budget para sa hindi maipagpapalibang biyahe. Nagbabaka sakali lang po ako kasi nga kailangan ko po kasing matin ng graduation ng anak ko po eh. Napag-isipan na po yung na kung sakali sa tataas man, kailangan ko po yung budget po. Ay, nag-ipon po muna. Nagmahal na kasi ang pamasahe sa barko. Pinayagan kasi ang mga domestic shipping line na pansamantalang taasan ang fuel surcharge ng hanggang 20% dahil na rin sa mega oil price hike na dulot ng giyera sa Middle East. Depende sa layo ang dagdag fuel surcharge. Ang isang shipping line, mahigit 200 piso ang dagdag pamasahe sa biyaheng Manila pa Cebu o Cagayan de Oro. 30 pesos naman sa biyaheng Dumaguete de Polog
at 2 piso lang sa Cebu Tagbilaran. Nung tinitingnan po namin yung magiging increase sa pamasahe, we want to make sure na hindi naman po aaray ang mga pasahero natin. Sa kabila nito, halos 2.2 milyong pasahero ang inaasahan sa mga pantalan mula Palm Sunday hanggang Eastern Sunday. Mas mataas pa rin ng bahagya kesa noong nakaraang taon. Kaya payo ng PPA, dumating pa rin sa mga pantalan 4 na oras bago ang biyahe. Tiyakin ding binili ang mga tiket sa mga otorisadong seller. Pwede ring mag-reserve sa bagong lunsad na online reservation assistance system o ORAS na naka-pilot test na sa Quezon Port. Sa mga sasakyang magro-roro na may dalang mga agricultural products, piso na lang ang terminal fee bilang tulong. Kabilang po dyan yung mga may kargang mais, bigas, pati na rin po yung mga poultry products, pati po yung mga may karga na mga masisira po na produktong pang-agrikultura. No? Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kumurot sa puso ng marami ang isang lolo tsuper na hindi napigil maiyak habang humihingi ng solusyon matapos hindi po mapasama sa listahan ng mabibigyan ng ayuda. Marami pa ring tulad niya kanina, kaya idinulog din niya ito nang makausap siya ng DSWD. Nakatutok si JP Soriano. Hindi na ipasa yung mga record. Papuntang City Hall, papuntang LTFRB, walang record. Kalmado lang nung una ang 72 taong gulang na si Mang Jaime habang ikinukwento kung bakit siya hindi nabigyan ng ayuda kahapon. Nagbiro pa nga sa isang punto. Kanalaman lang niya, hindi ako kay Marcos, ang krudo. Pero maya-maya pa. Mr. President, parang nakakaiyak lang po. Wala lang po kami makapitan. Wala lang tumutulong, walang mautangan. Alam, maaksyon na ng gobyerno yung problema namin ngayon, makakuha man lang. Ayuda. Awa nyo na po. Wala na po talaga kami. Paano makakuha kami na kahit pang-crudo man lang? Paano makapaghanap buhay? Hindi naman importante ayuda, yung pang-crudo lang. Ang gusto niya, maituloy ang pamamasada ng jeepney na 37 taon na niyang ginagawa para itaguyod ang pamilya. Napanood yan ni Pangulong Bongbong Marcos, kaya inutusan ang Department of Social Welfare and Development. Kaya kanina personal siyang binisita at pinaliwanagan ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian. Naipaabot na rin ang tulong at nabanggit din ni Lolo Jaime ang iba pang tsuper na wala sa listahan. Pero ang kanyang hiling, hindi lang ayuda para sa sarili. Mr. President, maraming iiyak na naman po ako, pasensya na po. Isa pa po inaalala ko, Mr. President, hanggang kailan po yung gera? Hindi na po biro ito. Marami pong mawawalan ng trabaho, Mr. President. Yung kay Lolo Jaime, yung kanyang entitlement na 5,000, pero GP, si Lolo Jaime, isa lang sa marami na nangangailangan ng tulong. Ang instruction ng Pangulo, oo, hanapin namin si Lolo Jaime, pero lahat tulungan. Walang tsuper na qualified ang maiiwan. Hanggang kanina, halos walang nabago sa sistema ng paayuda naman sa mga delivery rider bilang alalay para maituloy ang hanap buhay kahit sobrang mahal ng petrolyo. Pasado alas 10 ng umaga, ganito po kahaba ang pila ng mga kababayan nating riders na kukuha po ng payout na 5,000 pesos bilang ayuda sa nangyayari pong krisis sa Middle East at pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. At bagaman may mga naabutan ng tulong tulad ni Mark. Dati yun, nakaka 1,000 pa ako simula alas 6 hanggang alas 10. Ngayon wala na ako eh. Minsan nakakauwi kami 300 na lang, 400. Marami pa ring nagsakripisyo ng kita, pero wala sa listahan ng mga pwedeng tumanggap ng ayuda. Sabi sa amin, tanungin namin sa sa company. Sabi naman ng company namin, tanungin namin sa LTFRB. Parang pinagpasapasahan lang kami. Dahil sayang sa oras na pwedeng ginugol nila sa trabaho, posible kayang malaman nila online kung wala sila sa listahan para dumiretso na sa registration imbes na pumunta agad sa payout center. Hindi pa tiyak kung pwede yan, pero sa ngayon, pinag-register muna ang mga wala sa listahan sa nakapaskil na QR code at kinuhanan ng detalye sa LTFRB booth para ma-check sa mga kumpanya at maghintay sa itatakdang schedule ng special payout sa mga wala sa listahan. Gas pa lang namin mag-ikot-ikot kami, sobrang laki. Kaso ngayon, wala pa yung pangalan nyo. Okay lang sir, magtiis. Antayin natin kung meron.
hindi pa rin pulido ang listahan kahit kung tutuusin, may karanasan na ang gobyerno sa pamamahagi ng ayuda noong pandemya. Pandemic pala, rider na ako eh. Wala yung pangalan ko eh. Sabi ko, ba't ganun? Ayon sa DSWD, ang listahan ay galing sa LTFRB na galing sa mga operators. Bagay na patuloy pa rin daw sa pagtitiyak na updated. They're being updated as we go along. That's the sad part in the sense na meron si LTFRB nung operators, pero alam naman natin rin sa baba, yung drivers mabilis magpalit eh. But hindi niya na nadideclare sa LTFRB. So we really have to make sure na mabuo natin yung list. Ayon sa LTFRB, hindi masasama sa listahan kung kulang ang impormasyon ng isang benepisyaryo tulad ng birthday, address at buong pangalan. Nakatakdaan nila silang magpulong ng DSWD at ng mga LGU para ayusin ang mga ito. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Arestado sa magkakahiwalay na operasyon ng 3 sangkot umano sa pagbebenta ng malalaswang video. Kabilang sa kanila, lalaking pati sariling anak, biniktima. Nakatutok si June Veneracion. Dahil sa umano'y online sexual abuse and exploitation, inaresto ng PNP Women and Children Protection Center ang isang lalaki sa Davao City. Nagbebenta umano ang suspect ng mga malalaswang video. 4 na biktima ang nasagip, kabilang ang kanya mismong anak. Ang kaso na ito is very unique kasi ang ino-offer niya, minors, well in fact, itong mga biktimang ando doon sa mga images, sa mga videos, adults na sila. Wala pang pahayag ang suspect. Dahil din sa kaparehong paglabag, inaresto sa Pasig City ang estudyanteng ito. Ang mga video, ibinebenta umano ng suspect. Undercover kami tinignan ang device, meron siyang mga materials. Tinitrace na ngayon ng PNP kung sino-sino ang mga kasama ng suspect batay sa mga video. Kabilang ang mga kaklase at kaibigan. Mahalaga na matrace namin kung sino-sino itong mga biktima na nagkaroon siya ng engagement nang sa ganon, unang-una, ma-warningan na sila para hindi na rin sila makikipag-engage sa iba. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng suspect. Nahulihan din ng mga malalaswang litrato at video ang isang babae sa Quezon City. Laman ng mga ito ang 8 taong gulang na lalaking anak ng kanyang kinakasama. Ibinebenta rin umano ang mga video. Nakakulong ngayon ang suspect sa Camp Crame. Para patas lang, baka gusto mong magbigay ng statement? Pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Nilinaw ng ombudsman na hindi pa rin magagalaw ng mga nasa likod ng flood control scandal ang kanilang mga asset at bank account kahit expired na ang freeze order sa mga ito. Humirit din ang ombudsman na iinit pa ang pagpapanagot sa mga sangkot. Nakatutok si Salima Refran. Kasabay ng pag-init ng panahon, iinit rin daw ang pagpapanagot sa mga nasa likod ng flood control scandal. Ngayong tag-init, iinit, sinasabi ko sa inyo. Marami yan, maraming susunod yan. Itong tag-init, iinit. Tumanggi na si Ombudsman Remulla na magbigay ng detalye sa mga gumugulong ng investigasyon at kung may makakasuhan muli sa kontrobersya sa flood control projects at kickbacks. Hintayin na lang natin pag na-file na bago namin sabihin sa inyo yung mga bagay-bagay na bumabalot sa isang pagkilos ng Office of the Ombudsman. Araw-araw nandito kami, araw-araw kinakausap namin yung mga kailangan kausapin, nag-case meeting kami. Every day, not every working day, minsan pati holiday, nag-uusap-usap kami. Sa ngayon, nire-review na ng Ombudsman ang resolusyon ng Department of Justice para sa mga reklamong graft at malversation laban kay Senator Joel Villanueva. Submitted for resolution naman sa DOJ ang reklamong plunder at graft laban kina dating Congressman Zaldico, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at Senator Jinggoy Estrada. Habang extended ang preliminary investigation para sa plunder complaint laban kay dating Senador Bong Revilla. Sa Ombudsman, gumugulong na ang preliminary investigation para sa magkapatid na si Benguet Representative Eric at dating ACT-CIS Representative Ed Vicquiap. Nilinaw naman ng Ombudsman na hindi pa rin magagalaw ng mga sangkot sa flood control controversy ang kanilang mga assets at bank accounts kahit napaulat na nag-expire na ang mga freeze orders sa mga ito. May mga nilabas na kasing asset preservation order habang didinig ang mga forfeiture case para sa mga ari-ariang ito.
we hit them where it hurts. At yun yung pera nila na nakuha nila doon sa flood control. Ayon sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC, 3 petition for provisional asset preservation na ang kanilang naihain sa Manila RTC. 2 provisional asset preservation order na ang nilabas para sa pangangalaga ng korte sa mga assets ng mga nasasakop na individual. Pauna pa lang daw ito sa mga petisyong kanilang ihahain para ma-recover ang mga pondong sangkot sa korupsyon. Para sa GMA Integrated News, Hanima Rafra, nakatutok, 24 oras. Pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Isabela ang bagong tayong cold storage facility para sa mga sibuyas. Layo nitong tulungan ang mga magsasakang nabubulukan ng mga ani dahil walang maayos na imbakan. Ayon sa Department of Agriculture o DA, pwedeng iimbak sa bagong pasilidad ang mga sibuyas at iba pang gulay hanggang 7 buwan nang hindi nabubulok. Dagdag pa ng DA, pwedeng madagdagan ang nasa 50,000 tonelada na produksyon ng sibuyas kada taon kung may sapat na cold storage ang mga LGU at kooperatiba. Pinag-aaralan din ang paggamit ng solar energy para makatipid ang mga ito sa konsumo ng kuryente. Ininspeksyon din ng Pangulo ang bagong palay storage facility sa probinsya. Nilayasan ni Senador Rodante Marcoleta ang pagdinig ng Komite ng Senado na sumisilip sa mga hakbang ng gobyerno kaugnay sa krisis sa enerhiya. Hindi kasi siya kontento sa paliwanag ng DOE at ng mga kumpanya ng langis kung bakit ibinebenta na nila sa mas mataas na presyo ang inventaryong nabili nila sa mas murang halaga. Nakatutok si Marie Zumali. Like on the ground. Mga pinuno at opisyal ng mga oil companies sa Pilipinas ang humarap sa pagdinig ng Senate Protect Committee o Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy Committee. Sa pagdinig, inilahad ng mga kumpanya ng langis na may sapat pa naman daw silang inventaryo ng langis hanggang sa huling linggo ng Abril at Mayo. Pero nananatili raw walang katiyakan ng mga susunod na importasyon dahil sa lumalalang tensyon sa gitnang silangan. The supply is tight, but for Chevron, it's still manageable at least for March and April. We are exerting best efforts to still go beyond the minimum, making sure that we have enough stock coverage. Fortunately, we have kept all our stations open. They are still adequately supplied. So wala pa pong nagsasara sa aming network of stations. Our incoming importations are still arriving, but we haven't received any confirmation for future deliveries beyond April. Inamin naman ni Petron Corporation General Manager Lubin Nepomuceno na patuloy ang hamon sa pagkuha ng krudo at mga finished product na langis, lalo na't nahinto ang replenishment dahil sa pagsasara ng Strait of Hormuz. Supply disruption is more expensive and will be catastrophic consequence for the economy. Si Senador Rodante Marcoleta, kinwestiyon ng oil companies maging ang DOE kaugnay ng bigla ang pagtaas ng presyo ng langis sa kabila ng umiiral pang inventaryo. After 2 weeks, 110 na nga ang ginamit eh. So inventaryo pa rin ang ginamit. How did you justify that? Because, Mr. Chair, yung binenta kasi na yun will have to be replaced right after next week. So, kinolekta ho yung amount. So, ang nangyari, ang nag-finance ang taong bayan. Yes, it's really... Hindi, yung exactly. It's passed on to yan na nga consumers. There should be a point where the replacement cost should begin. Saan pa magsisimula? Mr. Chair, we're not saying that that is right in the business, the way it's now deregulated. Hindi na kontento si Marcoleta sa paliwanag, kaya maya-maya pa. This is the frustration, Mr. Chair. Salamat po. Mr. Chair? Senator, si Mr. Balbuena, you want to interject? Kaalis kung frustrated ka, wala kang sagot na nakuha. Ha? Ayaw nila sumagot po. Bakit ayaw? Kanina pang ilang oras na tayo dito, wala pa rin sagot. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naghahanap ang Pilipinas ng iba't ibang pinagkukunan ng langis, habang ang natitirang supply ng bansa ay inaasahang tatagal na lamang daw ng hanggang 45 araw. Meron din na Russian oil na dumating na sa Bataan, crude oil yan, na rine-refine ng Petron yan. So patuloy naman, so far patuloy naman na dumadating. Weekly meron tayong mga stocks na dumadating.
So itong ginagawa rin ng ating pamahalaan. We're trying to manage demand. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. O sa LPG naman, posibleng umabot sa hanggang 1,500 pesos ang isang tangke ng LPG sa Abril ayon sa LPG Marketers Association o LPGMA. Dahil yan sa pagtaas ng shipping cost, bunsod ng limitadong access sa Strait of Hormuz. Mas mahal yan sa kasalukuyang presyo ng 11 kilogram na tangke ng LPG sa Metro Manila na nasa mahigit 825 pesos hanggang mahigit 1,135 pesos. Ayon sa grupo, iniutos ang Department of Energy sa pribadong sektor na ituloy ang pagbili ng LPG anuman ang presyo. Bago nito ay sinabi ng Energy Department sa Senado na panghanggang 25 araw na lang ang supply ng LPG sa bansa. Pero ang sabi ng LPGMA sa baling tanghali kanina, na update na daw yan kasunod ng pagdinig ng Senado. Pang 35 hanggang 40 araw na anila ang inventaryo ng LPG. Pinoy na Pinoy ang upcoming Hollywood animated film na Forgotten Island. Bukod sa nagtatampok ito ng Filipino folklore, dugong Pilipino ang nagbigay boses sa mga characters na sina Liza Soberano at singer na si Her. Makichika kay Aubrey Carantel. Uy! Philippines! Malamang masasambit mo ang mga katagang niya pag napanood mo na ang trailer ng pinakabagong DreamWorks animated film na Forgotten Island. Mapapansin mo kasi agad ang ilang detalyeng very Filipino, gaya ng jeepney, ang araw na isang simbolo mula sa Philippine flag na ginawang portal. Tampok din ng Filipino folklore, pati mythological creatures. Ang voice actors ng main characters na sina Raisa at Joe, ang Filipino actress na si Liza Soberano, at ang Grammy Award-winning film singer-songwriter na si Her, na nakapanayam online ng GMA Integrated News. How proud are you of this film? We are so immensely proud. It has always been a dream of mine to be able to be part of a project that is uniquely Filipino and really accurately represents the Philippines on a global scale that is also very universal in theme, so that we could share our culture and the Philippines with the rest of the world. It's pretty incredible. Like I'm so proud to be Filipino and Black, and Filipino culture is so unique in like the fact that we touch on the folklore is amazing. You get to experience these creatures and these stories that we grew up on. I'm Joe. I'm Raisa. Do you want to be best friends? Cool. Let's make it official. Tiyak daw na makaka-relate din ang mga batang 90s dahil tampok din ang era na ito sa pelikula. Pinoy na Pinoy din daw ang setting, lalo na ang isang eksena na karaniwang nakikita sa Filipino streets and neighborhoods. That are such an important part of the setting in the Philippines. That was one thing. It was really cool how they used that as like a symbol for the Philippine backdrop, because I feel like that is something that doesn't get highlighted a lot in Filipino projects. They tend to edit it out. You don't have to go all the way to the US for school. It's what my parents want. Very personal naman para kay Liza ang role ni Raisa dahil nakaka-relate daw siya sa journey nito. It is something that I've lived through, and I know that it's something that a lot of Filipinos all over the world have to go through because of the whole OFW culture. And so I'm sure so many people will be able to resonate with Raisa and with Joe, the family that stays behind and is longing for their family that goes overseas. And so it's very special. Bilang proud Filipino-American, natutuwa rin daw si Her na maipapakita rin sa animated movie ang kulturang Pinoy na mapapanood ng global audience. The way that it displays how we
treat our family and how important family is to us in our gatherings, the food we eat, the traditions, the karaoke, like all of these things are so uniquely Filipino, but I feel like a lot of people around the globe will relate to and identify with and be able to appreciate and laugh at as well. Bukod sa Pinoy culture and elements, iikot din daw ang kwento sa friendship na very universal naman ang tema. Bukod kina Liza at Her, makakasama rin as voice actors sa movie ang ilan pang world-class Filipino talents, gaya nina Lea Salonga, Manny Jacinto, Joe Coy at Dolly De Leon. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Ngayong halos mamatay ang kabuhayan ng mga tsuper sa gitna ng mga mega oil price hike, muling nabubuhay ang bayanihang tumulong sa marami noong pandemya. Mga kapuso, yan po yung mga community pantry na pareho rin ang hiling. Magbigay ng ayon sa kakayahan at kumuha lamang ng kailangan. Sa Quezon City, may mga tumugon na at nagbibigay ng pag-asa at nakatutok si Mark Salazar. Sa gitna ng kawalang katiyakan noong pandemya, umusbong ang liwanag ng pag-asa at pagtutulungan dahil sa isang maliit na kariton sa Diliman, Quezon City. Simple lang ang siste, magbigay ng naaayon sa kakayahan at kumuha lang ng kinakailangan. Yan ang community pantry na lumaganap hanggang maging movement ng bayanihan. Makalipas ang 5 taon, ngayong humaharap na naman ang bansa sa malaking problemang dulot ng mahal na langis. Muling binubuhay ang community pantry sa pilahan ng tricycle dito sa Maginhawa Street, Teachers Village. Ang call to action, tulungan ang sektor na unang pinadapa ng mataas na presyo ng langis, ang mga driver ng pampublikong transportasyon. May mga tumugon agad sa panawagan at nag-iwan ng bigas, gulay, prutas at itlog. Pwede po tayong magtulungan sa isa't isa sa mga maliliit na bagay. So kung may mga extra po tayo ay at least may mga ganitong initiative. May nag-iwan din ng isang 50 pesos na papel at 40 pesos na barya. May magagandang intensyon na tumulong at ang binigay ay pera. Nandun yung intensyon na tumulong pero pakiusap nila rito ay mahirap bantayan ng pera So kung pwede ay na lang makakain ang iwan daw nila at kung pera man ay doon na lang ipadala sa organizer ng mga ganitong community pantry para mabili ng pagkain na siyang pwedeng pick upin ng kung sino man nangangailangan. Dalawa lang? Dalawa lang kami. Thank you. Malaking bagay din yung bayanihan, Sir. Yung hindi kaya ng gobyerno, tay-tay na lang. Kanya-kanyan langoy na lang. Alam naman daw ng mga tsuper na may hangganan ang tulong ng iba. Kahit pa ang ayuda ng gobyerno. Kaya nga sabi nung isa, kanya-kanya tayong langoy sa buhay. Kaya kahit lumampas pa sa 100 pesos per liter ang gasolina, langoy pa rin. Kasi pag huminto ka, wala namang kakainin. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Nakatutok 24 oras.